And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Akala ko pangmatagalan. Panandalian lang pala. Hi DJ Rocky. Ako uli ito. Si Kiel. Unang naere ang isinulat kong kwento ko na may pamagat na kay tagal kong hinangad na maging only one niya ako. At eto ako. Nagsulat uli. Siguro dahil gusto kong maiparating sa kanya ang side ko. Kung bakit ako humantong sa mga desisyong alam ko na nakasakit sa kanya. Ito ang aking secret file. Meron akong minahal. Hindi lang basta-basta minahal, kundi lubusang minahal. Nagsama kami ni Princess sa loob ng mahigit 9 na taon. Sa haba ng pagsasama namin, marami kaming pinagdaanan. Marami kaming mga problemang nalampasan. At higit sa lahat, mga battles na nagpahina sa aming samahan at nagwasak ng tiwala at tibay ng pagmamahalan namin. Oo, ando na tayo. Tao lang tayo, nagkakamali, natutokso, at nagkakasala. Pero sa bawat pagkakamali, merong pusong nawawasak. May mga bagay na hindi na maibabalik pa, tulad ng salitang tiwala. Si Princess, ang live-in partner ko. Siya yung tipo ng babaeng maganda, sexy, matalino, at higit sa lahat, alam na alam mong may direksyon ang buhay. By the way, siya ay isang licensed professional teacher. Habang ako naman ay simpleng taong graduate din naman ng bachelor's degree. Masaya naman ang pagsasama namin eh. Away bate. Hindi naman mawawala yun. Year 2018, nang makapasok ako sa first job ko, isang financing company. Noong nakapasok na ako sa trabaho, naging busy ako. Focus sa trabaho at halos buong oras ko sa trabaho ko lang pinapaikot. Kasi nga, gusto ko nang gumawa ng sarili kong pangalan. At aaminin ko, napapabayaan ko noon si Princess. Gabi na lang kami nakikita sa tuwing uuwi ako ng bahay. Hindi na kami nakakapag-usap. Dahil pagkatapos namin kumain, matutulog na agad ako. While waiting sa result ng LET exam niya, nag-decide siyang maghanap ng trabaho. Nakapasok naman siya sa isang lending company. Malayo sa kurso niya pero okay naman. Naging maayos eh. Akala ko tuloy-tuloy na. Never akong nag-isip ng kahit anong negatibo. Kasi nga 'di ba, 9 na taon na kaming nagsasama. Kumbaga halos mag-asawa na ang turingan namin. Legal kami both sides. Yung tipong, alam mo na ang direksyon ninyo ay pangmatagalan, panghabang buhay.
Kaya lang habang tumatagal siya sa trabaho, parang may napapansin na akong iba. Minsan, may tumatawag sa kanya. Minsan, may nagte-text sa kanya. Nang minsan ko siyang tanungin tungkol doon, ang sabi niya sa akin ay, sir niya raw. Okay lang naman yun kasi parte ng trabaho yun. Yung tipong follow-up tungkol sa trabaho. Pero habang tumatagal parang iba. Sa gabi, tumatawag si sir. Sabi ko sa isip ko parang hindi naman yata normal yun. Kaya sinubukan kong mag-open up sa kanya. Pero nagalit siya sa akin. And then few days later, nalipat siya ng workstation. Nadestino siya sa malayo. Kumbaga, every Saturday na lang siyang nakakauwi sa bahay. Habang ako, patuloy din sa pagtatrabaho. Nung una okay pa nakakauwi siya Hanggang sa hindi na siya umuwi sa bahay. Kesyo napapagod daw siyang bumiyahe. Sayang ang pamasahe. Sinubukan kong intindihin. Kasi nga, malayo. Biyahe ng Sabado. Then biyahe uli ng madaling araw sa Lunes. Inintindi ko kasi gusto ko makapagpahinga siya. Hanggang sa dumalang ng dumalang ang pakikipag-communicate niya sa akin. Then one day nalaman ko na yung minsang hindi siya umuwi, yun pala, sumama siya sa tropa niya, umuwi ng isla. Wow! Napapagod umuwi ng bahay namin pero pumunta ng isla na mas malayo at doble ang gastos. Go na go siya. Pero sinubukan ko pa ring intindihin kasi siguro kailangan niya ng mapaglilibangan. Kumbaga, refreshment sa stress na nanggagaling sa trabaho. Nagpatuloy ang ganun. Hanggang sa isang gabi sinabi niya, siguro kailangan natin ng space. Hindi na tayo nagkakaintindihan. Lagi na lang tayo nag-aaway. Sabi ko naman, ayoko. Bakit? Meron bang iba? Wala. Sagot niya sa akin. Then sabi ko, kung ganun, bakit kailangan pa ng space? Alam ko pag binigay ko yan sa'yo, walang mangyayari ang labas niyan. Makikipag-iwalay ka na sa akin. Tulad ng ginawa mo noon, nakipag-cool off ka tas biglang break up na pala. Alam ko nagkulang ako pero bigyan mo ko ng pagkakataong bumawi sa'yo. Then wala siyang masabi pang iba kundi pumayag na lang siya sa gusto ko. Yung sinabi kong babawi ako, ginawa ko. Pagkagaling ko sa trabaho, babiyahe ako ng halos 3 oras papunta sa kanya. Alalang-alala ko pa. Nagdala ako ng bulaklak at pagkain. Akala ko matutuwa siya, masusurprise siya dahil binisita ko siya. Pero nang madatnan ko siya, hindi ko maramdaman yung excitement niya na makita ako. Yung tipong hindi na katulad ng dati. Pero binaliwala ko yun. Nagpatuloy ako. Hanggang sa isang gabi nag-inuman kami sa boarding house nila. Sabi sa akin ng kasama niya, naaawa ako sa'yo, men. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. Napaisip ako kung bakit siya naaawa sa akin. Siguro naaawa siya kakabiyahe ko kasi nga halos 3 oras lang ang tulog ko. Dahil biyahe ako ng biyahe. Dan isang umaga habang naliligo si Princess, chinek ko ang cellphone niya. Sa gallery may nakita akong screenshot. May naisabay sa notif sa itaas ang nakalagay, "Babe." Sabi nila pumayat daw ako.
Hinanap ko sa contacts niya yung Babe ang pangalan pero wala akong makita. Hanggang sa tinanong ko na siya. Ano yon? Sino yon? Sabi niya, ang alin? Pinakita ko yung screenshot. Sabi niya, wala yon. Yung nangungulit lang yun sa akin. Kilala mo yun? Baliw ka ba? Wala ka bang tiwala sa akin? Then sabi ko na lang, okay. Pero simula nung araw na yun, hindi na ako mapakali. Alam kong may mali. Hindi lang sa may nakikita ko, kundi nararamdaman ko yung panlalamig niya. Pero ipinagpatuloy ko. Ginawa ko ang lahat para iparamdam sa kanya na bumabawi ako sa mga pagkukulang ko. Kaya lang, kahit anong gawin ko, wala eh. Hindi kami nagko-connect. Fast forward. Si Babe ay si Sir. Si Sir ay isang supervisor sa isang lending company sa dating pinagtatrabahuhan niya. Ito pala yung lalaking tawag ng tawag sa kanya, yung text ng text sa kanya na kahit gabi, dapat niyang sagutin. Yung sinasabi niyang wala lang, tagal ko na palang nagmumukhang tanga. Siya yung nagsusundo, naghahatid sa kanya sa tuwing umuwi siya. Yung may-ari ng helmet na ang sabi niya, for company use daw. Yung pala, bigay sa kanya nung babe niya. Siya yung kasama niya sa tuwing nalilate siya ng uwi habang ako mukhang tanga na naghihintay sa pag-uwi niya. Sabi ko, sana sinabi mo na lang. Hindi yung nagsabi ka pa ng ibang rason, pakakawala naman kita eh. Sana sinabi mo na lang para hindi na nawasak yung puso ko. Ang ipinagpalit niya sa akin, gwapo, maputi, mukhang lalaki talaga at higit sa lahat, may posisyon, supervisor. Ano namang laban ko dun? Pangit ako. Maitim, payat, di hamak na CSR lang. At hindi lang niya winasak ang puso ko eh. Lumiit din ang tingin ko sa sarili ko. Wala naman akong magagawa kasi dun siya sasaya. Kaya nagpaubaya ako. Dahil kahit anong gawin kong pagmamakaawa na piliin niya ako, wala na. Halos araw-araw umiiyak ako. Hindi makatulog sa gabi kaya iisip kung bakit. In the process of moving on, may nakilala akong babae online. Niligawan ko, naging kami. Panandalian lang. Late ko na nalaman, taken at live-in na pala siya. Masakit kasi akala ko makapagsisimula na ako ulit. 3 months simula nang magpaubaya ako. Okay na, tinanggap ko na eh. Kaya lang, few months later, bigla nagparamdam si Princess. Nagpupumulit na bumalik sa akin. Nung una, nagmatigas ako. Kasi natatakot ako masaktan ulit. Ayokong balikan ang hirap na dinanas ko nung ipinagpalit niya ako. But, in the end, nagbigay pa rin ako ng second chance. I know mahal niya na at yun ang masakit. Hindi ko maintindihan kung bakit siya bumalik. Pero masaya ako kasi bumalik siya. Alam mo yung pakiramdam na kasama mo siya pero hindi mo pa rin maramdaman na akin siya? Nasasaktan ako kasi kahit bumalik na siya, ramdam ng puso ko na hindi ako ang laman nito. Hindi ako laman ng puso niya. Sinabi niya sa akin nung bumalik siya na sinasaktan pala siya ng supervisor niya. Time passed by. Magkasama kami pero hindi pa rin tulad ng dati. Then biglang nag-chat ang mama ni Princess sa akin. Patay na raw si Kyle. Ha? Paano? Na-aksidente daw, nabangga ng bus ang motor na minamaneho niya. Agad-agad akong nag-chat kay Princess. Totoo ba?
Wala na si Kyle. Halos sinadtad ko siya ng chat pero wala siyang ganang mag-reply. Dapat papasok na ako ng trabaho. Pero sinubukan ko na timbangin kung ano ang lagay. Simula nung araw na yun, hindi iniwan ni Princess si Kyle. Nanatili siya sa tabi niya hanggang sa mailibing si Kyle. Yes. Si Kyle ang ipinalit niya sa akin. At doon ko nakita na mahal niya yung taong yun. Hindi ko alam. Hindi ko mapigilang masaktan. Siya yung dahilan kung bakit halos mabaliw ako. So, pinatapos ko muna ang libing. At naging present sa paghihinagpis ni Princess. Pero dumating yung punto na kahit mahal mo pa ng sobra-sobra ang isang tao, kapag napagod ka, ang daling bumitaw. At yun na, DJ Rocky. Napagod yung puso ko. To the point na nakipagkita na ako sa ibang babae. Nahuli ako ni Princess at hindi na niya ako napilit pa. Tama na rin siguro na makapaghiwalay kami. Masakit na paraan ng paghihiwalay. Walang closure o kahit ano pa man. Pero kailangan yun para mas maging payapa kami parehas. Alam kong masakit din para sa kanyang nangyari. Kung tutuusin, mas gusto kong ang magalit siya sa akin eh. Mas gusto kong makita siyang palaban. Kasi mas madaling makamove on pag ganun. Kaya kung nakikinig ka man, Princess, patawarin mo ako sa nagawa ko. Sorry kung iniwan kita sa ere. Patawarin mo ako kasi hindi ko natupad ang mga pangako ko. Hindi ko magawang mag-sorry in person dahil wala akong mukhang maihaharap sa'yo. Hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Hindi ikaw yung dapat nasasaktan. Deserve mong makakilala ng isang taong higit pa sa akin. Yung mas bibigyan ka ng magandang buhay kaysa sa akin. Mahal na mahal kita. Pero hindi ko kayang ibigay yung buhay na nararapat para sa'yo. Sana makita kitang maayos na. Gusto ko lang din malaman mong maayos na ako ngayon. Bumabalik na uli yung dati kong sigla. At sana yung nakilala mong bago, hindi ka saktan tulad ng nagawa ko. At sana matuto na tayo sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa natin. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Kiel. At ito ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Mali na mahalin ko pa siya dahil may asawa na siya at magkakababy na sila.
Hi, DJ Rocky. I'm one of your biggest fans since I was in college. Lagi na akong nakikinig sa mga storya mo. Lalo na kapag usapang pag-ibig. Kasi nandun yung kilig. Nandun yung lungkot, lumbay, at tuwa. So, sinubukan kong magsulat ng secret file ko. Pero hindi ko itinuloy kasi sabi ko, wag na lang. Parang hindi sapat yung lakas ng loob na meron ako nun. Fast forward to this day. Every day, habang nasa trabaho, habang nakikinig ako sa'yo, meron nang nag-udyok sa akin na ibahagi ang sarili kong karanasan. And this time, buo na ang loob ko. Malakas na ang loob ko. Here I am. Itago mo ako sa pangalang Ellie. At ito, ang aking secret file. Year 2021. Nung una akong mag-DH sa UAE. Nandoon din kasi ang kapatid ko. Tinutulungan niya ako. Binibigyan niya ako ng mga tips kung paano kumita ng maayos, kumita pa ng sobra, at maging okay sa mga amo ko. Lumipas pa ang panahon, nagkaroon ako ng boyfriend. Isa siyang Pakistani. Itago natin siya sa pangalang Sahil. He is an electric engineer sa isang telecom sa Abu Dhabi. Habang ako naman ay isang katulong. Noong una, sa totoo lang hindi ko siya gusto. Dahil alam ko naman na ang uso sa lahi nila ay arranged marriage. Since bored ako, nakipag-chat lang ako sa kanya. Hindi ko akalain na sa paglipas ng mga araw ay mahuhulog ang loob ko sa kanya. Naramdaman ko na ang dali lang niyang kausap. Walang katoksikan. Kaya na-realize ko na mas madali palang makipagrelasyon sa ganitong klaseng lahi. Siguro dahil matalino rin siya. Nagpatuloy yung relationship namin. Hanggang sa kinailangan kong umuwi ng Pilipinas. That time, balak ko nang mag-apply papuntang Taiwan. Kaya lang, hindi ako pumasa sa height requirement. So nag-decide ako na magbago ng plano. This time, nag-apply naman ako sa Hong Kong. At ang usapan namin ni Sahil, doon kami magkikita pag nakaalis na ako ng Pilipinas. Habang nag-a-apply ako papuntang Hong Kong, bigla naman siyang pinauwi sa Pakistan. Kailangan niyang magstay doon
ng 28 days. At sa 28 days na nandoon siya, 3 beses ko lang siyang nakausap. Wala siyang sinabi sa akin o ikinuwento. Hanggang sa nakabalik na siya ng Abu Dhabi. Pagbalik niya ng Abu Dhabi, back to normal kami. Magkatawagan kami, 24/7. Hanggang sa pinalad na akong makaalis ng bansa para makapunta ng Hong Kong. Masaya kami noon. Dahil 1 year and 4 months na kaming LDR. At alam ko na mas may posibilidad na magkita na kami. April 14, tinawagan ko si Sahil. Pero parang may kakaiba. Dati naman, sinasagot niya palagi ang mga tawag ko. That time, hindi niya nasagot. Kinabahan ako. Naisip ko na baka may nangyari sa kanyang masama. Since alam ko ang telephone number ng opisina nila, tumawag ako over the telephone sa supervisor niya na para na niyang kuya. At doon ko nalaman na nag-sick leave pala si Sahil. Nag-message sa akin yung supervisor niya through WhatsApp. At ang sabi, may iba pang sasabihin sa akin. Kinabahan ako, DJ Rocky. At nang makita ko ang mensahe ng supervisor ni Sahil sa akin, para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Ikinasal na raw si Sahil. Dahil doon, napaiyak ako. Walang tigil ang luhang nanggagaling mula sa mga mata ko. Nanginginig ako. Ang sakit-sakit. Imagine, going 3 years na kami by June ni Sahil. Pero malalaman ko na ikinasal na pala siya sa iba. Ang sabi ng supervisor niya sa akin, hindi na raw siya makapagtiis na sabihin sa akin yun. Dahil alam niya at daman niya kung gaano ko kamahal si Sahil. Which I appreciate naman. Pero grabe, ang sakit-sakit. That day, nag-isip ako kung anong pwede kong gawin. Hindi ko kinumpronta si Sahil. That day, hindi ko rin ipinakita sa kanya na mugtong-mugto mga mata ko kaiiyak. April 14. Tinanong ko siya. Meron ka bang gustong sabihin in English? Alam niya agad kung ano yung pinupunto ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Umiyak na ako ng umiyak. Then sinabi niya na ikinasal siya nung umuwi siya ng Pakistan. Then I asked him, "Did you have sex?" And he said yes. I asked again,
Once, twice, thrice. Then he said, twice lang daw. At eto na, ang mas masakit na nalaman ko. Sa dalawang beses na merong nangyari sa kanila nung babae na pinakasalan niya, ay merong nabuo. At dun na ako humagulgol ng sobra-sobra, hindi ko na kinaya yun. Alam ko na ako ang mahal niya. Naisip ko noon, na asawa lang siya. Ako ang mahal. Noong mga panahon na hindi ko pa nakakausap si Sahil at hindi ko pa alam na buntis ang asawa niya, alam ko sa sarili ko na patatawarin ko siya. Alam kong tatanggapin ko siya. Alam kong mamahalin ko pa rin siya. Itutuloy ko pa rin kung anong meron kami. Pero nang malaman kong nabuntis niya yung asawa niya, hindi ko alam kung paano ko siya mapapatawad. Wala akong mapagsabihan ng nararamdaman ko. Kaya natagpuan ko na lang yung sarili ko, DJ Rocky, na nag-i-install ng isang application. Dating app. Nag-register ako, nag-login ako. Nag-swipe ako. Nag-heart react ako on not more than 5 guys. Nilagay ko pa sa bio ko na hindi ako naghahanap ng kasex. Hindi ako naghahanap ng commitment. But serious relationship ang hanap ko. Yes. Yung mas mabigat pa sa sex at commitment. Serious relationship. So ang mga hinard ko na guys ay yung parang seryoso ang datingan for me. May mga nakachat ako. 3 different guys. Yung isa, Chinese, 40 years old. Isa siyang lokal sa Hong Kong. Siya ay teacher. Then, meron naman akong nakachat na 2 Pinoy. Yung isa, from the Philippines. At yung isa naman, ay taga Macau. Nung naninimbang ako, parang ayoko ng Chinese. Kasi mahihirapan pa ako makipag-communicate. May language barrier, kumbaga. Then yung mga Pinoy naman, parang ayoko rin. Kasi parang fling-fling lang eh. Pero yung isang Pinoy na lumaki sa Macau, medyo nataypan ko. May konti akong interest doon. Itago natin siya sa pangalang J. Pure Filipino. But he was born in Macau. Never pa siyang umuwi ng Pilipinas. And take note, marunong siya na mag-Tagalog. Nag-react ako sa photo niya kasi parang seryoso siya. Parang naghahanap siya ng seryosong relasyon. Then nag-PM naman siya sa akin. That time, wala pa naman akong nararamdamang kilig. Kasi broken-hearted pa ako eh. Ang
Ang mahalaga sa ginagawa ko noon ay magaan. Magaan ang lahat. Napapagaan niya ang kalooban ko. Naalala ko pa nga yung sinabi ko dati na hindi ako magmamahal ng Pinoy o hindi na ako magmamahal ng Pinoy. Pero eto ako, nag-e-entertain ng Pinoy. Pero di naman siya talaga Pinoy na Pinoy dahil nga lumaki siya sa Macau. So habang nililibang ko yung sarili ko sa pakikipag-usap kay Jay, bigla namang nagparamdam ang ex ko. Yes, DJ Rocky. Nagparamdam si ex. Nakikipag-ayos sa akin si Sahil. Gusto niya raw makipagbalikan. Then naging honest ako kay Jay. I told him na I'm trying to fix things with my ex kasi mahal ko pa. Pero sa kabilang banda, mali. Mali na mahalin ko pa siya dahil may asawa na siya at magkaka-baby na sila. Pero siguro sadyang malakas lang ang sigaw ng puso ko. Na sa sobrang lakas, binalak kong pumunta ng UAE. May 2023. It was my day off. Ang plano ko, magpunta sa travel agency para i-book ang flight ko papuntang Abu Dhabi. Sumakay ako ng bus. While on the road, chinat ko si Jay. Tinanong ko siya kung pwede niya ba akong samahan mamasyal sa Macau bago man lang ako umalis ng Hong Kong. Napasarap ang usapan namin along the way. Bumaba ako ng bus habang kausap ko pa rin siya. Na hindi ko namamalayan na may dala-dala akong paper bag. At dun sa paper bag na yun, wala pala doon. Wala pala doon yung visa, passport at kontrata ko. So nagmadali akong bumalik ng bus stop para balikan. Yung kung ano mang naiwan ko nahulog dun sa bus. Kaya lang huli na. Dahil nakaalis na ang bus. Kinabahan ako. Kasi wala Wala yung mga importanteng dokumento ko. Pero paano ko sasabihin sa amo ko na nawala ko yung mga yun? At ano ang rason kung bakit ko yung dala-dala? So ang nangyari, umuwi ako sa bahay ng amo ko. Nakaisip na ako ng palusot ko. Ang sabi ko, dapat ay mag-e-enroll ako sa caregiving school. Kaya dala-dala ko yun. Naniwala naman ang amo ko. That time, naisip ko na lang na baka senyales ni Lord na mali ang desisyon kong balikan pa si Sahil. Kaya, I decided na tapusin ang lahat-lahat sa amin. Jay was there. Noong mga panahong nagmo-move on ako from the pain caused by Sahil. Although hindi ko naman balak na gawin siyang rebound. At nung consistently ka-chat ko na si Jay, sabi ko na sa sarili ko,
I will love this person genuinely. At ayun na. We began talking every day. Yung parang kami na kahit nanliligaw pa lang naman siya. At mabilis ako nahulog sa kanya dahil magaan siyang kausap. Lagi siyang nagsasabi ng I love you. At ang lagi ko namang sagot ay thank you sa pagmamahal mo. Gusto ko pa naman sanang patagalin yung pagsagot sa kanya kaso mahal ko na rin siya. June 7, 2023, 12 midnight. Sinagot ko na siya. Kahit hindi ko pa siya nami-meet. On process ang passport ko. And same as him. Hindi niya pa napapaayos ang documents niya from the Philippines. Ang sabi ng consulate sa akin, by September ko pa makukuha ang passport ko. So ang plan namin na pagkikita ay September. Pero hindi ko ina-expect. July 2nd week, while nasa school ako, ng alaga ko, dahil magsusundo ako, tumawag yung kasama ko sa bahay ng amo ko. Sabi niya, dumating na raw yung passport ko. Ang saya-saya ko kasi finally makaka-travel na ako ulit. And this time, mamimit ko na si Jay, ang aking online boyfriend. July 30, sobrang aga kong gumayak. 5:30 in the morning, umalis na ako ng bahay ng amo ko kasi weekend. While nasa bus ako, looking at the way dun sa bridge na dinadaanan ko going to Macau, I was wondering, saan papunta yun? Saan papunta ang relasyon namin ni Jay? So eto na. Nauna akong dumating kay Jay. Tumawag siya through a video call. Naka-off yung camera ko. Then, there he was. Nakasuot ng coort na color pink. May dalang bulaklak. Sunflowers. Hindi ko alam at bigla akong napayakap sa kanya. First time namin magkita in person. At nung nagkita kami finally, parang pakiramdam ko, matagal na kaming magkakilala. Ganun siguro pag nasa tamang tao ka na. Even if it's just a minute, it will feel like more than a lifetime. Expectation versus reality. Gwapo siya, matangkad siya, malaki ang katawan. Yung lips niya parang lips ng babae. So gumala na kami. Pero una naming pinuntahan ay simbahan. Nagdasal ako sa Panginoon na if it's not too much to ask, siya na sana ang pang-lifetime ko. Itong si Jay na sana ang pang-lifetime ko. Then after that, pinakilala niya ako formally sa mama niya at sa bunso niyang kapatid. Then nagplano na kaming umuwi ng bahay niya kasi mainit pa sa labas, magpapahinga lang kahit saglit. So, pagdating ng bahay, alam na this. Mutual understanding. Nagyugyugan na kami, DJ Rocky. Damang-dama ko yung pagkasabik namin sa isa't isa. Yung pagmamahal namin sa isa't isa. Then every week, pumupunta na ako ng Macau to spend my off with him. Meron na kami laging plano kung saan pupunta at kakain, anong gagawin. Lagi naming sinusulit ang bawat pagkakataon na magkasama kami. At dahil doon, mahal na mahal ko na siya. Akala ko dati hindi na ako magmamahal tulad ng pagmamahal na ibinigay ko kay Sahil. Pero hindi pala. Going 1 year na kami ni Jay this June 7. We are on LDR. Ngayon nasa Macau na siya. Nasa Thailand naman na ako. But we are looking forward sa next na pagkikita namin.
We will meet again. At sana dumating din yung pagkakataon na hindi na namin kailangang tawirin ang anumang bansa para lang makapiling ang isa't isa. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Sana ay may natutunan ang iyong tagapakinig sa aking kwento. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa pag-ibig. Your greatest heartache is your greatest blessing. Sabi nga yan ni DJ Rocky. Muli, ako si Ellie. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Broken family. Nagkahiwalay ang mga magulang ko nung ako'y nasa grade 6. Nag-working student ako. Close ko ang mga kuya ko. Nakaka-jam sa gitara, kantahan, at minsan inuman. Sila yung nagbibigay ng advice sa akin tungkol sa mga lalaki. Na para bang inihahanda nila ako sa iba't ibang uri ng lalaki na po pwede kong makasalamuha pagdating ng araw. Year 2006, 16 years old ako, nang makilala ko ang first love ko. First year college ako noon. Sa kanya ko na ibigay ang V-card ko. Sabi nga ng iba, kasal na lang daw ang kulang sa amin. Dahil legal na legal kami sa pamilya namin. Close ako sa mama niya, sa mga kapatid niya, at sa mga pamangkin niya. Botong-boto sila sa akin. Ganon din naman ang mama ko sa kanya. Akala ko perfect na ang fairy tale namin. Pero hindi pala. Dumating yung time na may nagbago sa kanya. Naging busy kami. 2 weeks, hindi siya nagpaparamdam. Walang kahit text man lang. Pero hinayaan ko yun. Kasi busy rin naman ako. Kaya lang, hindi maialis sa sistema ko yung kutob. Namatayan ako ng kuya. At isa yun sa mga pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Anong pinakamasakit? Hindi mo man lang ako binigyan ng oras na makarecover sa pagluluksa. Yung bang sana binigyan mo ko ng kahit konting panahon na magpahinga sa sakit nang dahil sa pagkawala ng kuya ko. Alam mo yung nakaapak ka ng ipis? Naapakan mo na lalo mo pang inapakan hanggang sa magkagutay-gutay ang katawan nito at magbali-bali ang kamay. Ganun yung ginawa mo sa akin. Ikaw pa naman yung taong inaasahan ko sa lahat. Yung taong mananatili sa tabi ko hanggang sa pinakamadilim na parte ng buhay ko. Pero mali pala ako. Ikaw pala ang taong mas lalong magpapadilim nito. Huwag kang mag-alala. Buong puso kong pinalalaya ka. At doon na siya humagulgol sa harap ko. Niyakap niya ako't lumuhod sa harap ko. Nagmamakaawa na huwag ko siyang hiwalayan. Then sabi ko sa kanya habang pinupunasan ng mga luha ko, hindi na. Okay na ako. Hindi na natin maibabalik ang nawalang tiwala ko sa'yo. And then iniwan ko siya. Nagpaalam ako sa mga kaanak niya na nandoon. Niyakap ako ng mama niya at mga ate.
Then sinabi ko na pwedeng ito na yung huling bisita ko sa bahay nila. Mamimiss ko kayo. Yan ang huling salita ko sa kanila. Para akong living dead sa pagkakataong yun. Namatay ako. At alam kong hinding-hindi na ako magiging katulad nung dating ako. Pinagpatuloy ko ang buhay ko, DJ Rocky. Ginawa kong busy ang oras ko sa trabaho at pag-aaral. Simula noon, nilalaro ko na lang ang mga lalaki. Meron akong isang araw na karelasyon dahil gusto ko lang makalibre sa sinehan. Merong 10 days kasi gusto kong may service papuntang outing sa resort. May 3 months, may 1 week, may tagadala ng merienda sa fast food na pinagtatrabahuhan ko, may tagahatid galing school. Hindi na ako nagseryoso. Naging matigas at bato ang puso ko. And I felt like hindi na ako capable of falling in love again. Kung kaya ng mga lalaki mandurog ng puso, kayang-kaya ko rin silang sabayan. Then dumaan ang 2 taon. Nagkaroon ako ng pangalawang seryosong relasyon. Mabait, pasensyoso. Boto rin sa akin ng pamilya. Almost 2 years kami noon. Pero kahit isang beses, hindi ko siya natutunang mahalin. Wala akong maramdamang kahit ano. Pinilit kong mahalin siya pero wala talaga eh. Ang ending, nagkaroon ako ng iba habang kami pa. Nag-break din naman. So fast forward, hindi na muna ako nag-boyfriend. Hanggang sa biglang bumalik si Leon sa buhay ko. But this time, meron siyang asawa. So sabi ko, wag ako. Ayoko. So binlock ko siya para hindi na niya ako makontak pa. Fast forward, nakapagpundar ako ng bahay at lupa nang dahil sa ang bata ang mas lalong naapektuhan. Gustuhin ko na iwan siya. Pero ayoko naman pabayaan siya sa ganong sitwasyon. Kung hanggang saan at kailan ko kayang tiisin ang lahat, gagawin ko. Gagawin ko yung kaya ko pang gawin. Gusto kong gawin yung tama. Pero sa tuwing sinusuyo niya ako sa lahat ng mga away namin, natitibag lahat ng tapang at tigas sa puso ko na palayain siya. Mahal na mahal ko siya na halos ikadurog ng puso ko sa tuwing tinataboy ko siya palayo. Nakakalungkot at nakakasakit sa isip at damdamin. Gusto kong itanong sa Diyos, bakit niya ba binigay sa akin ang taong hindi naman para sa akin? Para saan ba lahat ng ito? Alam mo naman na pwede kayong magmahalan ng totoo. Pero hindi kayo pwede. Marahil sa mga nakikinig ngayon ay i-judge nyo ako pero mahirap ang sitwasyon na kinaharap ko. Hindi ko lubos maisip na magiging isang kabit ako. Sa hinaba-haba ng panahon, binaon ko ang puso ko na hindi magmahal. Pero mahuhulog pala ako ng husto sa taong hindi naman para sa akin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Tanya. At ito ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello.
best friend ko ang tanging hindi umalis sa tabi ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Gusto ko lang ibahagi ang isang karanasan na may lihim sa buhay ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Zai. 30 years old. At ito, ang aking secret file. Lumaki ako sa magulong pamilya. Halos taon-taon, nagkakahiwalay sina mama at papa. Ang kuya ko, puro problema ang dala. Dahil madalas nagtatrabaho si mama sa catering, naiiwan ako sa lolo at tito ko. At sa mga panahong yun, pinagsasamantalahan ako ng sarili kong lolo at tito. Sinubukan kong magsumbong kay mama. Pero ang sabi lang niya ay, "Lumayo ka na lang, gulo lang yan. Kahihiyan yan sa pamilya natin." Masakit na yun ang mga salitang napakinggan ko mula sa sarili kong nanay. Pero kinailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa. At sinubukan kong lumayo sa kanila. Pero ano bang laban ko? Sa barel at kutsilyo na itinututok sa akin sa tuwing gusto nilang may mangyari. Sarili kong ina, walang pakialam. Kanino ako lalapit? Ilang taon kong tiniis yun. Matagal. Pagdating ng high school, wala akong halos kaibigan. Pero dito ko nakilala si Bash. Kaibigan siya ng boyfriend ko. Naging close kami at naging mag-best friends. Sa piling niya, nakaramdam ako ng saya. Nakaramdam ako ng kalayaan. At ipinaramdam niya sa akin ang pagmamalasakit. Hanggang sa nagkahiwalay kami ng boyfriend ko, pero steady pa rin kami ni Bash. Matalik pa rin kaming magkaibigan. Nagbiruan pa nga kami minsan. Tayong dalawa na lang kaya? Sinasaktan lang tayo eh. Biniro ko pa nga siya. Sana ako yung huling babaeng mamahalin mo. Pero umiti lang siya at niyakap ako. Tuloy-tuloy ang communication namin ni Bash. At tuloy-tuloy din naman ang pag-usad ko sa buhay. Ilang taon ang lumipas, nag-asawa ko. Gusto ko na talagang makaalis sa lugar na puno ng masamang alaala. Sumama ako nun sa manliligaw ko. Nabuntis ako. At syempre, ginawa kong godparent si Bash. Kaya lang, hindi nagtagal. Nagkahiwalay rin kami ng asawa ko. Dahil nalulong sa droga
ang asawa ko. Bukod pa rito, nananakit ang asawa ko. Kaya nung tumawag ako kay Bash, grabe na lang ang pagkaawa niya sa akin. At meron siyang ginawa na hindi ko naman hinihiling. Pero kusa niyang iginawad sa akin. Umalis siya sa trabaho at pinuntahan ako agad. Sinabi niya sa kanila, na kailangan niya akong puntahan. Tumira siya sa bahay namin. Niyakap niya ako. At nung may pagkakataong bumalik ang asawa ko sa bahay, tinanggap ko ang asawa ko ng buong buo. Iniisip ko kasi yung anak namin. So sinamahan ako ni Bash sa bahay namin. Then may isang gabi na nakita niya akong binubugbog ng mister ko habang naglalaba. Pagkakita niya sa akin, iniharang niya yung sarili niya para siya mismo ang tumanggap ng mga suntok para sa akin. Lumipas pa ang mga araw. Hindi na umuuwi ang asawa ko sa bahay. Nabalitaan ko na sumama na siya sa ibang babae. Fast forward, sinikap kong magtrabaho para sa anak ko. Umuwi ako sa bahay ni Mama. Nag-asawa uli ako, nagkaanak pa, pero hindi rin naging maayos. Hindi kami nagkasundo ng biyanan ko, kaya pinili kong bumalik sa bahay ng mama ko. Kahit maraming nangyayari sa buhay ko, si Bash hindi nawala. Kapag stress ako, siyang nagpapasaya sa akin. Kapag umiiyak ako, pinapatahan niya ako. Kahit siya mismo, nakikiiyak rin. Nandyan siya sa lahat ng hirap. Pati konting ginhawa. Minsan nga kapag nagkakainuman kami, napag-uusapan namin na kung o pwede lang sana maging kami. Lagi naman kasi kami magkasama. Alam namin lahat ng tungkol sa isa't isa. At isang gabi sa gitna ng iyakan at kalasingan namin, niyakap ko siya, hinalikan ko siya. At may nangyari sa amin. Wala namang nagbago pagkatapos nun. Para lang kaming dati. At alam ko na mahal ko siya. Mahal ko siya pero may mga anak na ako. Kahit hindi kami okay ng tatay ng bunso ko, sa mata ng ibang tao, siya pa rin ang asawa ko. Parang gusto ko nang sundin ang sinisigaw ng puso ko. Ang ipaglaban si Bash. 4th degree mag-cousin ko siya. At ninang siya ng anak ko. Itatago ko na lang ba ang nararamdaman ko para sa kanya?
Ang taong hindi kailanman bumitaw sa akin? Sana po ay mabigyan niyo ako ng advice. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Zai. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Apat kaming magkakapatid. Pangalawa ako sa panganay. Si Mama ay napakabuting nanay sa amin. Ganon din ang papa ko. Nagtutulungan sila para mapalaki kami ng maayos. Kahit minsan lang nakakauwi si Papa dahil nadidistino siya sa malalayong lugar. Pero hindi yun naging hadlang para mapunan niya ang pagiging mabuting tatay sa amin. Nasa ika-6 na baitang ako sa elementarya nang biglang magbago ang buhay namin. Biglang nagkasakit si Mama. Unti-unting lumalabo ang kanyang paningin. Kaya dinala siya ni Papa sa pagamutan sa Maynila para mapagtingnan. At doon, may nakitang bukol sa kanyang ulo. Kaya lang, dahil sa hirap ng buhay, hindi namin napaoperahan si Mama. Hindi nagtagal, tuluyan nang nabulag si Mama. At pagkalipas ng ilang taon, ay nagkaroon siya ng epilepsy. Awang-awa ako sa mga magulang ko. Ang hirap ng kanilang pasanin. That time, kitang-kita ko, isip niyang kayanin ang lahat. Bakit? Nasa high school na ako nang pinagbawalang kaming lumabas sa school. Tuwing tanghali ang iniisip ko si Mama. Paano siya magtatanghalian? Ang papa ko, hindi nakakauwi ng tanghali. Yung mga kapatid ko, ganun din. Kaya ang ginagawa ko, tinatalon ko ang mataas na pader sa likod ng school para makauwi sa bahay, para mapakain si Mama. Dahil hindi ko kayang magutom si Mama. Wala siyang kasama sa bahay. Kinakailangan naming mag-aral. At kinakailangang magtrabaho ni Papa. Kaya ako ang gumagawa ng paraan para kahit papano'y makatulong pa rin sa pamilya naming sagad na sa kahirapan. Lumipas ang taon, nakagraduate ako ng high school. At doon ko sinabi sa papa ko na hihinto muna ako sa pag-aaral. Ako muna ang mag-aalaga kay Mama hanggat hindi pa nakakapagtapos si ate ng kolehiyo. Mahal na mahal ko ang mga magulang ko. Na kung kaya ko lang akuin ang sakit ni Mama, ginawa ko na.
Lumipas ang taon, si Mama parang lantang gulay. Hirap na hirap nang lumaban sa kanyang sakit. Na para bang pagod na siya. At doon ko natagpuan ang sarili ko papunta sa simbahan. Nagdasal ako at ang sabi ko, Lord, kunin niyo na si Mama. Parang awa niyo na. Mahal na mahal ko siya. Ayoko siyang ibigay sa'yo. Dahil kayang-kaya ko siyang alagaan. Pero alam ko, na hirap na siya. Kaya parang awa mo na, Lord. Kunin mo na siya. Kunin mo na siya. Bumalik ako sa ospital. Lumapit sa akin ang nurse. Pinapapirma sa papa ko na kung sakaling atakihin siya muli, eh hindi na ito isi-CPR. Hahayaan na lang. Kung papayag daw ang pamilya namin dahil hindi na raw tinanggap ng katawan ni Mama ang mga gamot. Sa nangyaring atake kay Mama, ay tuluyan na siyang nakomatos. Mas makakabuti na rin daw na iuwi na lang si Mama sa bahay. Doon na lang magpahinga at maghintay. Hindi pumirma si Papa. Kinausap niya ako at sabi niya, ikaw ang magdesisyon sa buhay ni Mama mo. Dahil ayaw ko na sisihin mo ko sa mangyayari sa kanya. At ikaw ang nag-alaga. At ikaw ang malaking isinakripisyo para sa kanya. Natulala ako sa sinabi ni Papa. Naiintindihan ko siya kung bakit niya nasabi lahat ng yun. Iyak ako ng iyak kasi alam ko na sa magiging desisyon ko ay mawawala si Mama sa amin. Pumirma ako dahil alam kong pagod na si Mama at hindi ko akalain na ako pala ang tatanggal sa tubo sa bibig niya. Inuwi na namin si Mama. Tumagal lang siya ng isang gabi at tuluyan na siyang nagpahinga. Ang hirap pala. Halos mabaliw ako sa pagkawala ni Mama. Sinisisi ko ang sarili ko. Nagtapos ako ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Secondary Education Major in Filipino. Nag-take agad ako ng board exam at sa awa ng Diyos, naipasa ko ito. Nagkaroon ng quota sa Army, agad akong dinala ni Papa sa Maynila para doon mag-apply. Sinubok man ng panahon dahil sa pandemya pero hindi naging hadlang para matupad ang pangarap namin ni Papa. Tuwang-tuwa si Papa nang malaman niya na magte-training na ako. Napaiyak kami sa tuwa. 6 na buwan o higit pa ang itatagal ko sa training camp. At bago ako pumasok sa training camp, ang dami kong bilin sa kanya. Kasi nga tumatanda na siya at laganap ang COVID. Ingatan niya ang sarili niya. Sobrang hirap sa loob ng training camp. Pagod at lungkot ang kalaban mo pero kinakaya ko. Dahil naiisip ko yung ligaya ni Papa paglabas ko. Alam kong magiging proud siya sa akin. At ganun din si Mama na nasa piling na ng may kapal.
September 25, nasa bundok kami at nangunguha ng bato. Nang bigla akong pinatawag ng assistant commandant. Nagulat at kinakabahan ako kung bakit ako pinatawag. Agad akong pumunta. Bungad sa akin ni Ascom. Kumusta si Papa mo nung umalis ka? Sumagot ako ng, okay naman po siya. At doon kinausap ako't binalita ang sarili kong napatanong kay Lord kung bakit kinuha niya ang mga magulang ko. Bakit kami? Bakit ang papa ko? Paano na kaming magkakapatid? Hindi man lang inabutan ni Papa ang paglabas ko. Ang pagsuot ko ng unipormeng pangarap namin. Masakit sa damdamin na hindi ako pinayagang umuwi sa amin dahil matatanggal ako sa training. At dahil na rin sa pandemya, nagalit ako sa Diyos. Nagalit ako sa Kanya. Ang dami kong katanungan sa Kanya. Na bakit sa amin to nangyari? Bakit sa papa ko nangyari yun? Napakabuti niyang tao. Ang dami namang masasama, bakit papa ko pa? Hindi man lang niya hinayaan na malasap ng papa ko yung pangarap namin, yung tagumpay ko. Pero hanggang isang araw, napagtanto ko na hindi kasalanan ng Panginoon ang lahat ng nangyari. Nagdasal ako muli na bigyan ako ng lakas ng loob na kayanin ang lahat dahil may dalawa akong kapatid na umaasa sa akin. Nakagraduate ako sa training camp at isa ng ganap na sundalo. Umuwi ako sa amin. Bumungad sa akin ang bahay na sobrang lungkot. Walang papa na sumalubong sa akin, kundi kalungkutan. Nagsuot ako ng uniforme at pumunta sa puntod ni Daddy. At doon ako sumaludo sa kanya, sa puntod niya. At ang sabi ko, Pa, natupad ko na ang pangarap natin. Sundalo na ako. Ang daya mo. Iniwan mo ko. Magkasama na kayo ni Mama. At huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa mga kapatid ko. Sabay saludo sa kanya. Sa buhay, dumadaan man sa malaking pagsubok, pero kailangan mo tong malampasan dahil ang Panginoon ay laging nandyan at hindi niya tayo pababayaan. Sabi nga ng isang pastor, nakita na ng magulang ko ang paraiso. At nang makita nila ito, hindi na kami nila nililingon. Ang alam nila ay magiging maayos din ang buhay namin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Barbie. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello.
I fell in love with him when I was 14. And then 16. 20. And finally, 34 years old. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang J.E. 35 years old. At ito, ang aking secret file. Sabi nila, first love never dies. Naniniwala naman ako doon. Because at 14 years old, 16 years old, 20 years old, and even 34 years old, I kept falling for this one person over and over again. Noong 14 years old pa lang ako, may nakilala akong lalaki na nagpabago ng buhay ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Daryl. Si Daryl ang first love ko. 19 years old si Daryl nung nakilala ko siya. Pero alam nyo yung totoo, DJ Rocky at DJ Jello? Hindi naman siya sa akin na nakatingin talaga. He had his eyes sa ate ko. Yes, to my older sister. 17 years old noon ang edad ng ate ko. Una kaming nagkakilala sa Pangasinan. Nagtitinda kami noon ng ready-to-wear clothes o RTW. Yung family naman ni Daryl, nagtitinda ng bagoong. And there he was. Hindi ko alam kung bakit. Pero something about him made it so hard for me na tumingin palayo sa kanya. Sa tuwing bibili ako sa kanila, ang lagi lang niyang bukang bibig ay, "Asa natin mo? Kumusta siya?" Para sa akin medyo may sting sa puso ko kapag kinausap niya ako. Pag kinakausap niya ako ng ganun. But I kept going. Turing niya kasi sa akin ay little sister. But deep down, I admired him a lot. At hindi ko alam kung bakit. Back then, ang mahal pa ng mobile phones. Nagkakausap lang ang mga tao through text messages. That time, wala pa akong cellphone. Pero meron ng ate ko. At pati si Daryl. Minsan, nagkakapalitan sila ng text messages. Panay casual conversations lang naman. Pero si ate kasi, hindi naman mukhang interesado sa kanya. May boyfriend na rin kasi siya noon. Then one day, nag-16 years old na ako. Binalhan ako ni mama ng una kong cellphone. At doon na nagsimula ang lahat, DJ Rocky at DJ Jello. Noong nahawakan ko yung una kong phone, palihim kong kinuha yung cellphone number ni Daryl sa contact list ng ate ko. Dun sa phone niya. Then tinext ko siya. Sabi ko, "Hi, ako nga pala yung kapatid ni..." Then nag-reply naman siya. Pero it was a cold, short message. Something like, "Okay." Still, tinext ko pa rin siya. Hindi ko na nga nare-realize pero I started enjoying it more and more. Gusto ko lagi siyang nakakausap. May mga nagsasabi na ibang tao na you should choose your friends wisely daw. Siguro ako hindi ganun. Sa school, my friends always talk about boys and relationships. At feeling ko, na-impluwensyahan nila ako. Kaya naisip ko parang gusto ko na rin magka-boyfriend. And there was Daryl, yung lalaking palaging isang text message away lang. Kaya isang araw, inipon ko yung courage na tanungin siya. Something bold na tanong gaya ng, "Daryl, can you teach me how to kiss?" Ang sagot niya sa akin, "Really?" Siguro, yun yung time na naging interested na rin siya sa akin. Maybe because baka may hint na siya na gusto ko siya or baka naramdaman niyang nagkakagusto na rin siya sa akin. 16 na ako that time
And 21 naman siya. Noon, I felt na pure yung feelings na meron ako for him. Pure but intense. Alam niyo yun, DJ Rocky and DJ Jello? That kind of love. That's all heart and no hesitation. Then fast forward. Nangyari ang lahat. Literally lahat. I ended giving up my virginity kay Daryl at a young age. Dati madalas kaming magkaroon ng conversation tungkol sa mga sexual stuff. Halos all the time. Oo, hindi naman yun tama. Pero ang bata-bata ko noon. At wala na akong pakialam noon kung ano ang tama at kung ano ang mali. Then isang araw, sinabi niya sa akin na pupunta siya ng Maynila para mag-aral. Sabi niya, pwede pa rin naman kami mag-usap through phone. Pero, isang araw, tinawagan niya ako. At sabi niya, nasira daw yung phone niya. Antayin ko na lang daw uli kung kailan siya tatawag. Nag-antay ako, DJ Rocky at DJ Jello. Pero hindi yun nangyari. He never called again. Lumipas ang mga taon, ni isang salita galing sa kanya wala akong natanggap. Wala naman akong alam kung saan siya pupuntahan. Tapos siya, never naman niya ako pinuntahan o dinalaw. So it felt like everything between us ended just like that. Parang isang snap lang sa lahat ng nangyari, iniwan niya ako as in. None of the things we shared even mattered. At na-feel kong wala nang ibang guy na tatanggapin ako uli. Ever again. Kasi hindi na ako buo eh. Feeling ko, hindi na ako puro. Pero, noong nag-18 years old ako, may isang guy na pumasok sa buhay ko. At binago niya ang pagtingin ko sa sarili ko. He made me feel that I'm worthy of love. That someone could still accept me completely. Buong puso niya akong tinanggap. At tumagal ng 2 taon ang naging relationship namin nung guy. Hindi ako magsisinungaling ha. Pero oo, paminsan-minsan, ini-stalk ko pa rin yung Facebook account ni Daryl. At mukha naman siyang okay. At masaya na siya sa bago niyang girlfriend. Then fast forward 20 years old na ako. Nahanap ni Daryl ang FB account ko. Around this time, papaalis na rin ako ng Pilipinas para mag-abroad sa Doha sa Qatar. Nagkausap kami ni Daryl. And he even asked me to meet him in Makati. Alam nyo, DJ Rocky at DJ Jello, nung sinabi niya yun, napatanong ako sa isipan ko. Should I refuse to meet up with him again? Kasi baka kung saan humantong ang pagkikita namin. Or should I go to meet him? Yeah, go to meet him para mahanap ko na yung closure na kailangan ko. Well, sabi ko sa sarili ko, single naman na ako uli. Kaya pumayag ako na magkita kami. Yes, pumayag ako na magkita kami. Besides, na-feel kong kailangan ko talaga ng closure with him bago ako lumipad papuntang Doha. Nagkita kami. In-explain niya lahat sa akin. Pero iba ang naging ending ng usapan namin. Oo, DJ Rocky at DJ Jello, iba ang ending ng usapan namin dahil may nangyari na naman sa aming dalawa. Alam ko sobrang mali. Maling-mali talaga. Pero na-miss ko siya. Sobra. And it felt
felt like na kahit ilang taon pa ang lumipas at kahit ilang lalaki pa ang makilala ko, sa kanya pa rin ako babalik ng paulit-ulit. Kay Daryl lang. Yun nga lang, kahit may nangyari na naman uli sa aming dalawa, hindi pa rin niya ako pinili. Yep, hindi niya ako pinili. Between his girlfriend and me, hindi niya ako pinili. Tinapon lang niya ako ng ganun-ganun lang, just like before. Eventually, nalaman ng girlfriend niya na may nangyari sa amin ni Daryl. Ang daming maaanghang na salitang natanggap ko sa girlfriend niya. Pero hindi ako umimik o gumante ni isang salita, wala. Alam ko namang mali ako eh. Pero alam niyo yung mas masakit. Never nagpaliwanag sa akin si Daryl. Hindi niya ako naipagtanggol sa girlfriend niya. Hinayaan lang niyang magkagulo at mangyari ang lahat. Nanahimik lang siya na para bang wala lang, as in wala lang sa kanya ang lahat. So umalis ako ng Pilipinas, DJ Rocky at DJ Jello. Nadala-dala ang sobrang sakit sa puso ko. Naramdaman ko uli yung pain noong kung paano niya ako iniwan nung 16 years old pa lang ako. It was the same pain in my heart. Yung type of pain na gusto mo lang sumigaw ng sumigaw, pero kahit gaano ka pa kalakas na sumigaw, wala kang ibang magagawa. Kasi yung taong pinili mo, hindi ka naman pinili. I became a shadow for so many years. May mga dumaan na ibang tao sa buhay ko kasi hindi naman ako kapangitan. At nagkaroon din naman ako ng magandang karir sa Doha. Pero, there was always something in me na kung babalik siya at babalikan niya ako, tatanggapin ko siya kahit sino pa ang kasama ko. I always had that thought in me. Honestly, inistalk ko pa rin si Daryl sa social media. Nakita ko nagkaroon na sila ng anak, then nagpakasal sila at nagsimula na magkaroon ng sarili nilang buhay pamilya. Yung buhay at pamilya na sana ako yung kasama niya. Pinangarap ko rin na maging asawa niya, na magkaroon ng mga anak with him. But I guess we were never meant to be. As in never. Nagkaroon naman ako ng boyfriend. And I should be happy with it, diba? Pero iba eh. I am still holding on to that tiny hope na babalikan ako ni Daryl. Napipiliin niya pa rin ako. Pero hindi eh. Nagpakasal siya sa iba. And when I turned 28 years old, nagpakasal rin ako sa boyfriend ko. Bumuo ako ng masayang pamilya. A year after I got married, pumasok sa buhay namin ang panganay naming anak na lalaki. 4 years later, my daughter was born. Buo kami. My heart was so full kasi pinili kong magkaroon ng pamilya. Pinili ko yung asawa ko kasi nga mahal ko siya. I loved him with everything I had and I still do. But everything shattered when I turned 34. Out of nowhere, nag-message sa akin si Daryl. Just a simple, kumusta ka na? And suddenly, yung akala ko na matagal na natapos sa nakaraan ko, na akala ko nailibing ko na ng tuluyan sa nakaraan, biglang nagbalik. He started telling me about his life, kung paano hindi nag-work yung marriage nila ng napangasawa niya. And the truth is, alam ko naman lahat. I already knew everything. I had been checking his profile from time to time. Tahimik ko lang siyang tinitingnan from a distance. DJ Rocky at DJ Jello at 34 years old. I fell in love again with the same man who held my heart when I was 14, 16, and 20. Sobrang sama ako bilang isang asawa at ina. Because I have a family. May asawa ako na hindi kailanman nabigo na mahalin ako. Never din akong binigo. Pero ako, I betrayed him. Nagsinungaling ako.
Because even after all these years, hindi ko pa rin na-let go ng tuluyan si Daryl. Daryl came back and I let him into my life. Again and again. Lagi akong naglalaan ng puwang para sa kanya. Isang puwang na hindi naman na dapat para sa kanya. Nagkaroon kami ng lihim na relasyon for 1.5 years. Patagong nagkikita. Tanggap niyang pangalawa lang siya. At sa mga sandaling yun, naramdaman ko namang mahal na mahal din niya ako. Nakakasakal, nakakaubos. He was jealous of my husband always. Naintindihan ko. Sobrang naintindihan ko. Pero DJ Rocky at DJ Jello, napuno na rin ako. Nagkaroon ako ng breaking point. Kailangan ko ng pumili. At pinili ko ang pamilya ko. Yep. Pinili ko ang pamilya ko dahil mahal ko sila. Or should I say, mas mahal ko sila. Sila na ang buhay ko. Narealize ko na kahit gaano pa kalalim ang nakaraan, hindi na para kay Daryl ang future na ginuguhit ko. At baka nga, dito na nagtatapos ang kwento namin ni Daryl. God knows, sinubukan ko. I really tried. At pinagpakumbaba ko ang sarili ko. Sinira ko uli ang sarili ko. Paulit-ulit noong 14, 16, 20 years old ako. Pero this time, pipiliin ko naman ang sarili ko. Pipiliin ko yung pamilyang binuo ko. Dahil yun ang tama. Yun ang nararapat. I don't want anyone's judgment. Kailangan ko lang na ilabas at ikwento ang mga nangyari. Para makahinga naman ako. Hindi na rin kasi kailangan malaman pa ito ng kahit na sino. I will carry this with me. Quietly. And bury it deep where it belongs. This part of me officially ends here. Thank you so much, DJ Rocky at DJ Jello. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Jay. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Na bigla na lang may mag-cheer sa pangalan mo. Tapos yung mga to, boses ng mga kababaihan, kahit hindi mo sila kilala. Nakakagwapo yung mga ganung bagay. At parang nakakalaki ng ulo, lalo na kapag nakakaskor ako sa laro. Kasi shooting guard ang aking posisyon. Kahit na may mga kababaihan na nagkakandapao sa pag-cheer, hindi ko sila pinapansin. Kasi ang focus ko lang naman ay yung laro. Hindi naman ako suplado. Mahiyain lang naman talaga ako. Marami akong crush noon sa school namin. Madalas nga, girlfriend pa ng mga teammate ko. Yung iba hindi ko kilala. Dahil nga mahiyain ako, naiisip ko tuloy at nasasabi sa sarili ko, torpe ba ako? Madali akong ma-attract sa magagandang babae sa school namin. Yun kasi yung tipo ko, lalo na kung mabait. Pero kahit ganun, ayaw ko namang maligaw kasi parang aksaya yun sa oras. Kaya hanggang crush lang talaga ako. Pero before naman, nagka-girlfriend na rin ako. Hindi kasi kami galing sa pamilyang maluwag sa buhay. Kaya ang nasa isip ko talaga noon ay ang mag-aral, mag-basketball, at makagraduate. Year 2011, finally, natupad ko yung goal ko na makagraduate. Masarap sa pakiramdam kasi alam ko na ito yung unang daan para maging maayos ang kinabukasan ko. After kong makagraduate, nag-apply ako kahit saan. Nag-try ako sa Manila, dito sa Laguna, pero sa Batangas ako nagkaroon ng trabaho.
Okay naman yung trabaho ko sa isang production operator sa isang company. 1 year akong tumagal doon kasi medyo nahihirapan ako sa biyahe, buhat Laguna papunta sa Batangas. By the way, hindi lang sa Maynila traffic. Aabot na din hanggang Batangas. Matagal na ding uso yung traffic dito sa lugar namin. Kaya ayun, after that, nakapagtrabaho ako dito malapit na lang sa bahay. Fast forward, noong dito na ako sa lugar namin nagtatrabaho, may mga nakilala akong mga babae na bumihag sa mga mata ko. Yung isa niligawan ko pero wala eh. Hindi ako gusto, kaya binasted ako. Sabi niya, mabait daw naman ako pero hindi ako yung type niya. Yung isa naman, magbabalak pa lang akong manligaw. Hala, busted na daw agad ako. Kaya napaisip tuloy ako, bakit yung mga babae ngayon may pagkamapili sa lalaki? Natatawa na lang talaga ako. Ayaw ba nila ng mabait tulad ko? 2015, may nagustuhan akong isa pang kaopisina. Siyempre maganda siya at saka mabait pa. Minsan nga inaya ko siyang lumabas after ng work. Natuwa naman ako kasi pumayag siya. Lumipas ang ilang linggo, nalaman ko may boyfriend pala siya. Siyempre kahit na may boyfriend na siya, pinigilan ko yung sarili ko na ma-fall sa kanya. Hindi naman kasi ako yung abusadong lalaki para sulutin siya sa boyfriend niya. Kahit umamin siya sa akin na ako ang gusto niya. Iba kasi yung salitang gusto sa salitang mahal. Kaya hindi ko na tinuloy pa. Lumipas pa ang mga buwan kung sino-sino yung mga nakakadate ko na inirereto ng mga kakilala ko. Pinsan ng barkada ko, kaibigan ng office mate ko, intern ng aming kumpanya. Pero wala eh. Kung hindi ako gusto, minsan naman ako yung hindi nagkakagusto. Kaya nga sabi ko kay Lord, okay na naman po ako. May maayos na akong trabaho. Alam ko din naman sa sarili kong responsable akong lalaki pagdating sa relasyon. Pero, Lord, bakit parang mailap ang magkaroon ng karelasyon para sa akin? Nasanay na ako sa mahabang panahon ng pagiging single. Kapag nga may lakad o lalabas kami ng mga workmates ko, lagi na lang third wheel ako or hello. Tapos, nag-reply din siya agad ng hi. After that, sabi ko sa kanya na pamilyar siya at sabi naman niya, oo, kilala daw niya ako kasi varsity player nga daw ako at same school kami. Kinamusta ko siya kung saan siya noon at anong work niya ngayon. Sabi niya, isa daw siyang sekretarya ng isang housing developing company sa Batangas. Mula noon, madalas na kaming magkausap. Bawat break time ko o kaya naman kapag nasa bahay na ako. Unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. Hanggang nag-Feb na, inaya ko siyang magkita kami at okay daw sa kanya. Pumunta ako ng Batangas at naging okay naman yung pagkikita namin. Masaya siyang kausap, kwela, at lalo siyang gumaganda sa paningin ko kapag nakangiti siya. Simple siya at walang arte, kaya hindi siya mahirap magustuhan. Noong araw din na yun, tinanong ko kung meron bang nanliligaw sa kanya. Kasi alam ko naman wala siyang boyfriend. Wala daw, tugon niya. At tinanong niya kung may plano daw ba akong manligaw sa kanya. Bigla akong kinabahan. Pero sabi ko sa kanya na gusto ko siyang ligawan, suyuin at pasayahin. Sabi niya, okay lang daw basta maging tapat lang ako sa kanya. Grabe, napakasaya ko nung oras na yun. Sa palagay ko, that time, tinupad na ni Lord yung hiling ko na makilala ko na yung tamang babae para sa akin. Every Monday noon, gigising ako ng madaling araw tapos magkikita kami para ihatid siya sa Batangas. Angkas ng motorsiklo ko.
At tuwing Biyernes ng gabi, susunduin ko siya doon para ihatid siya sa Alam kong vulnerable pa rin si Hazel dahil sa ex niya noon. Dagdag pa yung lumaki siya na walang amang kinagisnan. Kaya naaawa ko sa kanya. May mga pagkakataon din na bigla na lang siyang naiiyak o mapapasigaw kahit sa harap ng maraming tao. Wala naman akong magawa, kundi ang i-comfort siya at yakapin siya para mabawasan yung sakit na nararamdaman niya. September 2017. Tinanong niya ako kung naiinip na daw ba ako sa sagot niya sa panliligaw ko. Sabi ko naman sa kanya, 7 months pa lang naman ako nanliligaw eh. Yung iba nga, taon ang binibilang. Pero, hindi naman ako naiinip. At kung mainip man ako, alam ko na worth it naman na hintayin ka. Sabi niya, that time, parang nagugustuhan na daw niya ako. Pero, hindi daw ibig sabihin nun kami na. Magtiyaga lang daw ako. Siyempre, kinilig naman ako nun. Naging komportable kami sa isa't isa simula nun. Lumipas pa ang 2 buwan. November 2017. One time nagpaalam siya sa akin kung pwede daw ba na sumama siya sa overnight outing reunion ng mga classmate niya nung college sa isang resort sa Laguna. Nabanggit din niya sa akin na nandoon din daw yung ex niya. Kakauwi lang galing sa ibang bansa. Sagot ko sa kanya, bakit naman hindi? Sila yung mga una mong nakasalamuha bago mo ako makilala. Kaya enjoyin mo yung quality time mo sa kanila. Pinayagan ko siya. Kasi why not, diba? Hindi pa naman kami ni Hazel. Kaya wala akong karapatan na pagbawalan siya. Pero sa isip ko nun, nandyan yung lalaking nanakit sa kanya. At sari-sari pang pumapasok sa isip ko na baka konting udyukan lang may mangyaring hindi inaasahan. Like, magkabalikan sila. Pero iniisip ko na rin yung kaibigan na mga kasama niya. Kaya, siguro naman, hindi nila pababayaan si Hazel. So, kinamusta ko siya nung makauwi siya galing sa outing niya. Pero, sabi niya sa akin, pagod daw siya. Kaya hindi ko siya kinulit. After a day, kinontak ko siya. Tawag, text, at chat. Walang response. Nagre-ring lang yung phone niya. Tapos, sinisin niya lang yung chat ko. Tapos walang reply yung text ko. Ilang araw na ganun, pero wala pa rin. Pinuntahan ko na yung mama niya, si Tita Telma, sa bahay nila para kumustahin siya. Pero ang sabi sa akin ng mama niya, sa Batangas daw siya umuwi buhat nung outing. Tinanong ako ng mama niya kung meron daw ba kaming problema. At ipinaliwanag ko lahat. Sa sandaling yun, nasasaktan na ako kasi yung mga naiisip ko nung time na nagpaalam siya sa akin para sa outing na yun ay baka nagkatotoo. Lumipas ang ilang araw, nakatanggap ako ng tawag sa kanya. Tinatanong niya ako kung pwede daw ba kaming magkita. At syempre pumayag ako kasi nag-aalala ako sa kanya at gusto ko ring malaman ang sagot sa mga tanong ko. Kung ano bang nangyayari sa aming dalawa. At yun na nga, sa pagkikita namin, hindi siya umiimik. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Wala siyang maisagot sa akin kundi sorry. Sorry lang siya ng sorry. Nagigilty daw siya. At nung medyo okay na, ikinuwento niya sa akin na akala niya okay na siya, na naka-move on na siya. At yung pinakamasakit na narinig ko ay yung sabihin niyang mahal pa rin pala niya
yung ex-boyfriend niya. Nagpapasalamat din siya sa lahat ng nagawa ko kasi hindi niya ako pinabayaan sa ilang buwan na nagkakilala kami. Wala daw akong pinakitang hindi maganda sa kanya. At mabuting tao daw ako. Pero mahal pa din daw niya yung ex niya. At doon ko na-realize, kahit gaano ka pa ka-effort, wala kang laban kapag bumalik si ex niya na mahal niya pa. Sobrang sakit ng nararamdaman ko noon. Isipin mo, na-busted ka na, daig mo pa ang nakipag-break kahit hindi naman naging kayo. At yun yung huling araw na nakita ko siya. Tinanggap ko yun kahit sobrang sakit kasi wala naman akong magagawa eh. Nalaman ko rin na nagkabalikan na sila ng ex-boyfriend niya. At noong June 2018, ikinasal na sila. Panay-like na lang ako sa FB sa bawat post niya na dadaan sa timeline ko. Hindi naman ako bitter na tao. Kaya sa akin wala na yun. At masaya na ako para sa kanya. Pero inaamin ko namimiss ko yung mga araw na magsisimba kami kasama siya. Kapag weekend, kakain sa labas, magro-road trip kung saan-saan. Yung mga simpleng bagay na nagpapasaya sa akin. Sa tuwing may lakad ng barkada ko, workmates ko, kapag tinatanong nila kung meron na daw ba akong papakilala, sabi ko, dapat meron na kaso di pa rin time. Then recently, last month, nakita ko na lang bigla sa post niya sa FB niya na nanghihinayang daw siya sa taong ipinagpalit niya para lang makasama ang asawa niya. Na-trigger ako dun. Pinuntahan ko yung timeline niya para mag-stalk. Doon nakita ko puro hugot yung post niya. Araw-araw ganun yung post niya. Then ilang weeks na nakaraan, nag-message siya sa akin, kinukumusta niya ako. Sabi ko okay lang ako. Tapos kinumusta ko rin siya. At ayun, nagkwento siya sa akin na may babae daw yung asawa niya ngayon sa ibang bansa. Noong May niya pa daw nalaman dahil yung babae daw ng mister niya panay ang padala ng photos ng asawa niya na magkasama at sweet sila. At yun pala ang dahilan kung bakit ganun yung mga post niya sa social media. Pinayuhan ko siya na makipag-usap ng maayos sa asawa. Kasi lahat naman ng bagay naaayos sa magandang pag-uusap. Sa ngayon, naaawa ako sa kanya. Nangihinayang din ako kasi hindi ako yung pinili niya. Pero okay lang yun. Kasi matibay pa rin yung loob ko sa paniniwalang may ibibigay si Lord na tamang babae na darating pa para sa akin. Hindi man ngayon, okay lang. Marunong naman ako maghintay. Dahil alam ko na marunong akong magmahal. Sana may natutunan kayo sa kwento ko. Muli, ako si Jericho at ito ang aking secret vow.